Hello mga kabalen! For today's vlog, dahil nga day off ko today, ipapakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa ng aking asawa sa kanyang trabaho as a DoorDasher dito sa Canada. Sa mga hindi nakakaalam, ang DoorDasher po or DoorDash na tinatawag nila dito sa Canada, sila ang nagpipick up at nagdi-deliver ng mga order ng mga customer dito. Yung mga tao dito kasi mga kabalen, minsan wala na silang time magpunta sa store, kaya ang gagawin na lang nila, mag-order sila through DoorDash at ihahatid sa kanila ang order nila sa bahay. Kung makikita nyo mga kabalen, na pick up na niya ang order at food ng customer, kaya tara, i-deliver na natin. I-deliver na natin sa customer sa bahay nila. Tara, samahan niyo po kami para makita niyo kung paano ang pag-DoorDash. 60 East. Labrador 60 East. Ito nga po pala yung pinakamapa ng nagda-dash dito sa Canada. So, hindi sila maliligaw kasi alam nila kung saan ang pupuntahan nilang bahay. So, ayan po yung customer, yan yung bahay niya. At tara na, magbiyahe na po tayo papunta sa bahay ng customer. So for today, pinili ko talaga na sumama sa kanya para naman hindi ako mainip sa bahay kasi ako lang mag-isa sa bahay mga kabalen. So parang nag-e-enjoy na rin ako, kasama ko siya, nakakatingin-tingin ako sa view. Ayan. Tingnan natin kung ilang minutes na lang ang kailangan natin. 4 minutes para makapunta tayo sa bahay ng customer. Ganito po yung buhay sa Canada. Masipag ka lang, mag-DoorDash ka, kikita ka. Diba? Ang customer ngayon mga kabalen, gusto niya i-hand over daw yung pagkain sa kanya. Pero usually, yung mga customer dito gusto nila na iwan lamang sa labas ng pinto. Pero ito, gusto niya, iabot mo daw sa kanyang kamay yung kanyang order. Tara, tignan natin. Kingswood Estates, then turn left to stay on Kingswood Drive. Nalaki ng bahay dito eh. Wow, kita yung ano doon, no? Kita yung mga mountains. Nasaan yung bahay niya? Ganda niya, nalaki yung bahay niya yan. Ay, ang ganda na itong bahay. Simple lang, di ba? Ayan ba yung bahay niya? Wow naman. They added the following instructions. Residential. Ayan, mga kabalen, nandito na po tayo sa bahay ng customer. Ayan, yung bahay niya napakalaki, grabe. Sobrang laki. Nag-request siya na iabot daw yung pagkain sa kanya. Bihirang-bihira lang po yung mga ganon. Ayan, pababa na yung aking asawa. Ayan, ayan po ang ating Isang customer, mali daw yung address na pinag-deliver ako. Sabi ko, hindi. Ano siya, naka-dual order tayo. Ay, naka-stock order ka. Inatig ko muna yung unang order. Pangalawa ka ba ako? So ganun ang nangyayari kapag ano, yung parang dalawa yung nag-order, magkatabi lang siya ng lugar. Okay. Ang bilis kumita ng pera, basta masipag ka. Nakapag-deliver na tayo ng isa, papunta na tayo ngayon sa isang customer. Ayan, malapit lang siya dito. Nagbibigay sila ng tip dito, mga nasa, minsan kung talagang, alam mo yon, mabait yung customer, magbibigay siya ng malaki. Minsan naman, $10, ganyan. Tapos iba pa yung binibigay na tip sa'yo ni DoorDash. Kaya kung pagsasama-samahin mo yon, ang laki rin, di ba? Why not? Destination will be on the right. Ayan na ang aking asawa mga kabalen, dinideliver na niya ang second order ng customer. Ayan, handover daw. Ayan. Ayan po mga kabalen, sa dalawang deliver, isang deliver lang yun, no?
sa dalawang deliver na yon naka $13.56 ka na. Tapos naka ano lang kami, siguro naka 10 minutes lang kami sa dalawang tao, 'di ba? Dalawang tao pa lang po 'yon. Why not kung marami pa? Kaya maging masipag lang po tayo dito sa Canada at kikita po talaga tayo. Ayan. Nag-e-enjoy ka pa, maganda pa ang view mo. Tingnan niyo po yung view. Ayan po yung view natin. Ayan, mountains yan. Peso, pag kinonvert mo yan, ano na rin yan? Magkano na yan sa pera natin? 500. Oh, not too bad. 500 plus. 500 pesos na siya, no? Sa delivery lang na yun. Sa tip lang, nag-drive lang tayo mga 5 minutes. Wow. 5 to 6 minutes. Kaya nga, 5 to 6 minutes nakadalawa ka na ng customer. Grabe, nakakatuwa naman po ito. Pakita ko sa inyo yung mountains. On top of mountains, merong mga bahay. Sana makita ko. Sana mapakita ko sa inyo. Eto. Ayan. Nakikita nyo po ba yung mga bahay on top of the mountains? Grabe, di ba? Kaya nakakapag-enjoy talaga. Kung makikita nyo, snow everywhere pa rin. Kasi officially winter na dito sa Canada. Ayan. Magaganda yung mga bahay dito, no? Ayan, no? Grabe, mahal yan. Ano po, estate din. Oo. Wow. Ilibot po namin kayo. Ayan. Ang cute na. Ang liit lang niya pero alam mo makikita mo yan sa loob. Ang linis niya, ang laki. Ganito sila dito eh. Nakatakip kasi siya sa ano eh. Nakatakip siya sa puno. Ayan nga pala mga kabalen yung lake. Nakikita nyo? Yellow na. Diba? Kasi nga sa sobrang lamig, kahit tubig talaga na ganyan lake, nag-yellow. Pakita po natin sa inyo. Grabe naman, ang ganda, no? Maganda pero sobrang lamig sa labas. Pagas muna tayo mga kabalen. Ayan, dito sa lugar natin sa Canada, ikaw talaga ang maggagas ng sasakyan mo. Unlike sa ating lugar, sa Pilipinas, meron talaga silang gasoline na stuff na kinukuha. Pero dito, tayo po talaga ang maglalagay ng gasoline sa ating sasakyan. Diba? Ganda? Di mo na kailangan pang mag-hire ng stuff. O diba mga kabalen, after naming magpagas, meron ulit tayong ni-receive na order. Head Ayan. west toward Topsail Road, Newfoundland and Labrador 60 East. Saan ang order natin ngayon? Booster juice. Booster juice. Wow. Grabe, pati juice dito in-order, di ba? Pinapa-deliver, pati juice. 2 minutes lang sa atin. Ayan. Turn right onto Topsail Road, Newfoundland and Labrador 60 East. In 100 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Topsail Road, Newfoundland and Labrador 60 East. Exit the roundabout onto Topsail Road. Grabe, nandito na tayo agad. Ang bilis. Newfoundland and Labrador 60 East for 1 kilometer. Nakaka-enjoy. Parang gusto ko na rin mag-DoorDash. In 200 meters, your destination will be on the right. Wow. Imaginein mo na lang kung magpo-full day ka na mag-DoorDash, how many orders you will gonna receive, diba? Ang dami talaga. Andito na po tayo sa Booster Juice. Ayan. Wow. Juice. At ayan na mga kabalen, nakuha na ng aking asawa ang kanyang order. At i-deliver na po natin yan sa customer. Wow. Isa lang ang order niya? Magkano yung binigay niyang tip? 6. Mas mahal pa yung tip sa juice? Punta tayo Robins Head east on Donuts. Topsail Road, Newfoundland and Labrador Dalawa 60 order niya, East yung isa towards sa Sun Valley Robins Drive. Donuts. Nag-order din siya ng Robins Donut. Oh, okay. In 400 meters,
customer ng isa pa ng donut. Kaya naman, mapunta kami ngayon sa kanyang order para pick upin sa Robin's Donuts. 2 minutes from doon sa Booster Juice. Kaya nagpa-additional siya. So in total, parang 11.75. Oh, okay. So nagbayad siya ng 11.75 para sa dalawang order? Grabe. Wow, ang galing naman. Your destination is on the left. Nandito na po tayo sa store na Robin's Donut na pinag-orderan ng customer. Ayan siya. Ayan. Ayan. Hindi siya pwedeng ilagay sa natutong. Oh, so awakan ko na lang. Akin na, hawakan ko na lang. Hindi ako talaga nilalagay pag ganito. Okay. Yan ang order niya? Okay na. So, buti na lang nandito ako mga kabalen. Ako pala ang tagahawak. Ayan. Tara't i-deliver na po natin sa customer. Wow, ang saya, diba? Ayan mga kabalen, i-deliver na ng aking asawa sa customer yung Booster Juice at saka yung Robin's Donuts. Hindi ko nakuhanan yung iba mga kabalen kasi kailangan kong hawakan dahil hindi pwedeng matapon yung coffee at yung Booster Juice. Kailangan nating protektahan. Ayan. 11.75 na naman. Ayan. Usually dito, yung mga restaurants like KFC, McDonald's, Tim Hortons, halos lahat sila meron silang DoorDash. Kaya ang dami talagang nagdo-DoorDash dito. Talagang huwag mo lang ilalang ang DoorDash kasi malaki ang naitutulong nito sa amin. Diba? Nakakapagbayad kami ng bills. Alam mo yon, halos lahat ng bills nakakatulong. Malaki po ang naitutulong. Medyo malakas ang snow dito, no? Tingnan mo. Ano to eh, paradise. Ayun, oh, meron pa silang mga snow dito. Ang pataas. Wow, grabe. Nakailang oras pa lang. Isang oras, no? Kasi nagpa-check up tayo sa doktor. Kaka-start lang po niyang mag-DoorDash. Pero naka how many? 3 orders na ako. 3 orders nung kasama mo ako. Nung hindi kita kasama, nakailan ka? Bali, 4 na. Wow. Ano, kaninang umaga na 4 na. Tapos ngayon asawa ng 4. Total 8 deliveries. Oo, kasi maaga kang umalis kanina eh. Pagkahatid mo sa ating anak. Naka 8 total. Dami. Alam mo, sa pag-DoorDash, tsatsagain mo lang talaga siya. May pera talaga sa DoorDash. Yes. Lahat naman ng trabaho may pera yan. Kailangan mo lang talaga siyang tiyagain kasi wala naman trabaho na madali. Lalo na dito sa Canada, hindi naman po pinupulot yung pera dito. Talagang pagtatrabahuhin mo talaga. Lahat. Ayan ang ating view. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng clouds. Nakaupo lang ako dito. Kailangan na natin pumunta ng Thorburn kasi 1:14 na babiyahe pa tayo Thorburn. Tapos magpipidyo pa tayo. Oh, sige. Mag-vlog out na ako. Okay. Ipapakita namin sa inyo mga kabalen ang lake dito sa malapit sa lugar namin kung gaano nagyelo. Oh my God, ayan pala. Ayan po pala. Ayan yung lake. Freezing. Nagyelo po ang lake. Wow. Ayan po siya. Grabe, puti-puti naman dito, no? Ang ganda. Ayan po. Wow, nakaka-amaze. Ang ganda ng view natin. Bali sa loob ng 3 hours, yan yun. Yan yung pinita ko. Naka $69.21. Almost 3 hours. Hindi naman siya 3 hours talaga kasi putol-putol. Hindi ka naka 3 hours kasi nagpa-check up. Nagpa-check up tayo. Parang mga 2 hours. Nagpa-check up 2 tayo. hours, mahigit siguro. Naka $69.21. Magkano na yun sa pera natin? Ang laki na nun, di ba? Ilang oras pa lang tayo. Ayan. May dadaanan kami.
Umuwi muna ako mga kabalen. Inatid ako ng aking asawa kasi dadaanan ko ang Tylenol. Kukuha ako ng Tylenol. Yan. Ang sikat kasi ng araw, sobrang tindi. Kaya ang bilis sumakit ng ulo. Ayan mga kabalen. So as of this moment, 1:30 ng hapon dito. 1:30 na tanghali dito sa Canada. Naka 8 orders na kami. In total of $69.21. So, kung hindi siguro hatid sundo ng aking asawa ang aking anak, so, syempre, mas marami pa siyang time sa pag-DoorDash. Kaya, alam nyo mga kabalen, meron po talagang kita sa DoorDash, kaya huwag nating ilang ang pag-DoorDash. Malaki ang naitutulong niya sa aming family kasi nakakabayad kami ng mga bills. Saan naman namin kukunin yung pagbabayad ng bills kung walang naitutulong ang pag-DoorDash, diba? Kaya, sipag at syaga lang po ang kailangan natin dito sa Canada. Sa mga nagtatanong po kung paano pa ang pag-DoorDash, ang aking asawa, nag-start siya na mag-DoorDash. Paano ka nag-start mag-DoorDash? Nag-fill up lang ako online. Nag-fill up ka ng online? Yeah, nag-fill up ako online sa DoorDash. And then, wait ka ng pag na-fill upan mo lahat yung kailangan, mai-submit mo yung driver's license mo, car insurance, kung ano yung model ng car na ida-drive mo. Kailangan pa yun? Oo, tapos magkakaroon din sila ng criminal background check. Okay. Syempre, baka mamaya. Ayun, tapos fill upan mo lang din lahat ng bank documents, yung kung saan ipapasok yung income. Okay. And then, pag okay na lahat, pag in-approve nila na kompleto na lahat, maghihintay ka na lang ng email. Ang email nila. Kung kailangan na nila ng dasher sa area. Kasi sa ngayon, talagang napakaraming dasher. Kaya wala pang available. Oh, okay. Oh, okay. Pero pag may available, makaka-receive ka na email. Ilang days, weeks ka nagantay noon? Noon, mabilis kasi pandemic. Kailangan talaga? ng dasher. Nag-DoorDash ako pandemic. Kasi nasa bahay lahat, halos ng tao nag-order na. Kailangan nila ng dasher. Ayan yung Ayan, wow. Nandito kami ngayon mga kabalen, ikat namin yung pagdidiscuss ng DoorDash. Nandito kami ngayon sa place na favorite namin. Ipapakita namin sa inyo maya-maya. Ayan Ayan. Meron ng tubig ngayon na park. Dati wala eh. Doon na lang. Ayan sa kabila. Okay, papasok naman tayo, di ba? Tayo na nagdideliveran. Ito. Diyan ako lagi nagdideliver. Bahay na. Alam, bakit lagi siyang nag-order? Sa booster juice. Booster juice ulit? Para mabenta yung booster juice, no? Ma-order siya isang juice. Tapos nalayo ng bahay. Talaga? Mukhang masarap yung booster juice. I-try nga natin yun next time. Ano pa? Nung nagantay ka sa DoorDash, halos mga 1 week. Nung nag-DoorDash ako, nag-apply ako ng kinabukasan, okay na kaagad. Bakit? Ang bilis. Oo, kasi pandemic. Kailangan talaga, no? Wala masyadong nagdo-DoorDash. Natatakot lumabas. Oo. Kaya ako, dinrap ko na kaagad. Nag-DoorDash na. Grabe naman dito. Yung yellow. Grabe yung yellow mga kabalen. Ipapakita namin sa inyo yung lake na nag-yellow sa sobrang lamig. Grabe.